Nasa atin na pong linya ngayon si Attorney Chris Bendijo, ang spokesperson po ng MIAA ha. Kasi nahehelo ako, nagugulo ako ano. Oo, kasi yung isa kong kaibigan din tatanong sa akin, meron na ba pagbabago sa mga flight, sa mga assignment ng mga airlines, sa mga terminal ho natin ng NAIA, etc. etc. Attorney, magandang umaga, Attorney. Manong Ted, DJ Chacha, magandang umaga po. Opo. Una sa lahat, sir, kayo pa rin po ba? Paano ho ngayon ang organisasyon sa MIAA vis-a-vis itong consortium? Ang nangyari po, lahat po ng ating mga MIA personnel na may kinalaman sa operations and maintenance, nagkaroon na po tayo ng contract signing with NNIC last week at sila po ay ngayon nagre-report na po sa NNIC. Ito naman pong MIA, mananatili nga po tayo bilang regulator at meron lang po tayong restructuring na iniintay pa po sa GCG para po sa magiging pinal na istruktura ng MIA po. Ayun, so kayo ang regulator, so naandyan pa rin po kayo, attorney. Kumbaga pag pinag-uusapan natin itong mga pangyayari dito po sa airport. Tama po, kasama po sa ating magiging bagong tungkulin, nakapaloob po sa ating concession agreement ang mga tinatawag po nating key performance indicators. At yun po ang ating babantayan at titiyakin na ito po ay natutupad ng ating private concessionaire. Dahil po on the 8th year, kapag maganda po ang kanilang naging performance at nakita po nating natutugunan ito, doon po magkakaroon ng determination na additional 10 years po doon sa initial na 15-year period. Okay, kumbaga may mga target na dapat nila ma-accomplish, right? Yun po yun, no? Tama po. At kayo nagbabantay dito. O sige, so attorney, simulan po natin to sa terminal assignment. Kasi ang gulo ho eh. 'Di ba? Ano ba talaga ang announcement po nitong inyong concessionaire para po sa assignment ng mga airlines sa mga terminal? Tama po yun. Sa isang forum, nagkaroon po kasi ng pagtatanong at sumagot po doon si NNIC General Manager Lito Alvarez kung ano po yung mga magiging plano para nang sa ganun ay masiguradong magiging efficient ang ating terminals. At kasama din po kasi sa kanilang KPI ang mapa-increase ang movement per hour ng aircraft magmula po sa present po na 40 movements per hour at maiakyat po ito ng 48. At isa po sa kanyang mga nabanggit ay ito pong magiging terminal reassignment. Kaya lang po, naputol po kasi yung pag-cover ng ilang mga media, pati po yung ibang social media po natin. Ang katuloy po ng kanyang sinabi ay number 1, it will be gradually implemented. At number 2 po, meron po siyang binanggit doon that the reassignment will be done after the expansion of Terminal 2. Ibig pong sabihin noon ay maitatayo na po yung panibagong terminal kung saan nakatayo po yung Philippine Village. Naputo lang po siguro kaya po nagkaroon ng kaunting confusion dahil ang akala po ng iba ay upon assumption itong Saturday ay magte-take effect na po yung terminal reassignment. Okay, so para ho natin maiklaro ito, sa ngayon po ang Terminal 1, anong airline po at anong klase ng operasyon ang gagawin doon? Presently po, ang Terminal 1, we will still cater to Philippine Airlines International, pati po yung ibang international airlines po natin. Ayun, so hindi na nga ang hulugan exclusive ito sa Philippine Airlines? At present po, hindi po. Okay, sige. So ang Philippine Airlines operation po sa Terminal 1, yan ho ba ay including international at domestic? Yung pong domestic po ng ating Philippine Airlines ay nasa Terminal 2 pa rin po. Okay, sige. So sa Terminal 1, maaari pong yung ilang mga airlines, gaya po ng ANA, mga ganon, ay pwede hong mag-operate din sa Terminal 1? Opo, ito po yung, banggitin ko po ba lahat, Sige. Sir Ed? Yes sir, go ahead. Air China, Air New Guinea, Asiana Airlines, China Airlines, China Eastern, Eva Air, Hong Kong, Japan Airlines, Korean Air, Kuwait Airways, Malaysia Airlines, Oman Air, Royal Air, Royal Brunei, Saudi Airlines, Xiamen Air, tsaka Zip Air po. Okay, sige. Yan po yung gagamit sa Terminal 1, including Philippine Airlines. Tama po. At present po ito, sir. Okay, sige. Terminal 2, sir? Terminal 2, sir, Air Asia. Ito po yung mga domestic flights, Air Asia, Philippine Airlines, pati po ng PAL Express. Ang Cebu Pacific po? Ang Cebu Pacific po, domestic at international, nasa Terminal 3 po. Ayun, so mali itong ating hawak ngayon dito. Ito na nga yun. So Terminal 2 domestic flights po ng Philippine Airlines at saka Air Asia? Tama po.
Baka po ang hawak ni Sir Ted ay yun pong in-announce nila na yun po yung kanilang magiging plano. Kaya po nakalagay po siguro dyan na nasa okay. Terminal 2 ang Cebu Pacific. Oh. Pero Attorney Chris, it will still be the same, no? Dun sa mga ibubook na flights, pag nagbook ka, nakalagay doon kung sang terminal ka para di pa rin malilito yung mga Oo. pasahero. Tama po yan. At nabigyan linaw rin po natin to sa ilang mga interviews po natin. Meron po kasing back-end services po, no? Yung mga flights po natin, lalo na kapag international. So hindi po siya as simple as saying na ililipat mo kung saang terminal pupunta ang eroplano. Halimbawa nga po, kapag international siya, pagdating po ng eroplano, ang back-end services po niyan, immigration, quarantine, Bureau of Customs. So dapat din po may coordination ito dahil nangangahulugan pong may additional deployment po ng tao ng mga ahensyang ito Opo. kapag i-concentrate mo ang international flight sa isang terminal po. Okay, sige po. Malinaw. So, Terminal 3, sir, ano po ito? Terminal 3, sir, Cebu Pacific, Domestic and International. Other international airlines po, nandito rin po, no? Okay. Banggitin ko rin ulit, sir. Sige, sir, go. Aerocay, All Nippon Airways, Cathay Pacific, China Southern, Emirates, Ethiopian, Etihad, Gulf Air, Hong Kong Express, Jeju Air, Jetstar, KLM, Qantas, Qatar, Scoot, Singapore, Thai, Turkish at United Airlines. Opo, yung ANA hindi kasama? Ang All Nippon Airways po. Ay, yun na po yun, ano? Okay, sige. Opo. So, opo. Terminal 4, sir? Terminal 4, sir, AirSwift, Skyjet, tsaka Sebgo po. Okay, yun ho yan. Sige, actually po, sa lahat po ng mga may biyahe, you can check sa inyo pong airline kung saan ang inyong terminal para mas klaro. Ganun po yun. Tama. Tama din po yun. Sige po, so hindi magbabago ito until and unless meron na pong anunsyo o manggagaling mismo. Kanino po? Doon sa concessionaire po ninyo o sa MAA? Definitely po, no, it will be coming from the concessionaire, but of course with coordination with MIAA kasi po yun nga po, no, yung back-end services kailangan po dumaan sa MIAA yung coordination sa mga ahensya ng gobyerno dahil yun po yung ating magiging tungkulin dito. Okay, sige po. So sir, sayon po, no, magmula nitong inyong turnover nitong araw ng Sabado hanggang Disyembre, ano ang target ng inyong concessionaire? Ano pong aming aasahan po na dapat ay maging accomplishment nila? Well, sir, kung mapapansin niyo po, no, meron na po tayo mangilang-ilang project dito na natapos na po nila. Halimbawa po, kung tayo ay dadalaw sa Terminal 3, yung OFW Lounge, no. Tinitingnan ko po yung listahan ng kanilang mga intended investments at kung titingnan ko po yung kumbaga yung maliliit na project dahil mas in terms of sa bilis ng tapos ng trabaho, no. Makakaasa po tayo siguro makikita na po natin additional pong mga toilets, additional seating capacity sa Terminal 3 po. Meron po tayong panibagong waiting area. Yung pong pagkukumpuni, no, mas mabilis po yung pagkukumpuni ng ating mga air conditioning, elevators and escalators, vocalators, dahil nga po pribadong sektor na po sila. Sa pagkakaintindi ko rin po, meron na po silang pre-procure at paparating ng mga x-ray machines, pati po ng mga generator sets. Doon naman po sa mapapansin nyo rin po, no, kapag tayo ay dumalaw sa ating terminal ngayon, lahat po ng infrastruktura nakapaligid din sa ating terminal, yung mga NAIA X na toll booth, mga exits, pagpapalapad po nung entrada ng Skyway mula sa Terminal 3 para naman po ma-address yung mga congestion natin kapag tayo ay magsusundo at maghahatid sa paliparan. Lahat naman po ito ay ongoing. So, we are anticipating baka po end of year matapos na po itong mga to. Ito po yung mga, kumbaga, kung mararamdaman po natin soonest, Sir Ted. Okay, and sa usapin po ng pag-umento sa terminal fees, yung babayaran po natin, kailan po mangyayari yon? Yung pong ating revised AO1 rate ay naaprubahan na po ng kabinete at naipublish na po ito last Sunday if I'm not mistaken po, Sir Ted, no? At dito po, nakapaloob dito lahat po ng rates na maaaring sinilin sa loob po ng ating paliparan. In terms of taking effect po, no, meron po dito mga schedule as to when these fees will take effect. Meron po dito after 15 days after publication. But I think what's relevant insofar as yung pong interest ng ating publiko po, no, is yung terminal fee, yung ating passenger service charges. Linawin po natin na ito po ay nakalagay sa ating AO1 rate. Ito po ay magte-take effect a year after O&M start date. Sa madaling salita po, sa anniversary nito, September 2025 pa po magaganap ang pagtaas ng ating passenger service charge. Ayun. So, ang pinag-uusapan na terminal fees na iyon, iba yon doon sa passenger service charge? It's the same po, Sir Ted. Okay, so meaning as in wala pa ho ito ngayong taon?
Tama po. At Okay. present po ang ating passenger Okay. service charge for domestic ay still 200. For international po, still 550. Okay. On O&M anniversary po, year 1, September 2025, Mhm. yung domestic po natin ay tataas to 390. Yun naman pong ating international ay magiging 950 po. Okay, sige. Well, go ahead, go ahead. Attorney Chris, ito naman pagtaas na ito, hindi naman ito yearly, ano? Kinakabahan na yung ibang mga traveler tulad dito ni Seth Velasquez. Hindi naman po ito yearly, meron pong schedule po, no? Because ang gusto din po natin, no, ma-address ng ating concession agreement, meron pong mararamdaman na substantial improvement before yung kasunod na increase will be implemented. Ito pong first year alone po, no? That's why I'm saying from O&M start date ng itong September 2024 hanggang Okay. September 2025, marami na po tayong mararamdaman na improvement at enhancements po sa ating paliparan. Okay, sige. So, aabangan natin yan kasi nga nung Sabado pa lamang po nga officially na i-turn over ninyo ito pong pangangasiwa sa ating pong mga terminal. Yung po bang construction ng Terminal 2 dyan sa dating Philippine Village Hotel, ano po ang target dates dyan? Hindi ko po siya masasagot accurately as to the timeline, Sir Ted. No? Meron pa po tayong mga ilang mga legal issues na ina-address po dito. Okay. Halimbawa nga po, dahil ito ay isang historical site na nga po, no? Dahil ang gumawa po nito ay isang national artist. So, siguro po makakapagbigay po ako ng mas accurate na timeline kapag na-determine na rin po, no? Or nakuha na po rin natin yung exemption dahil hindi po natin ito basta-bastang pwedeng sirain bilang isang historical site po. I see. So may ganun palang issue dyan. Anyway, sige po. So kami aantabay din sa magiging anunsyo ng San Miguel Corporation at ng kanilang partners dito po sa proyektong ito. Pero yun talaga ang balak dyan. Yung Terminal 2, ililipat doon at magkakaroon ng tulay, di ba? Pakonekta na po sa Terminal 3. Ganun ho ba yun? Sa lahat po ng terminals? I mean, sa Terminal 2 mismo na existing? Ang sa pagkakaalam ko po, sa pagkakapaliwanag din po sa amin, ang makokonekta po talaga literally is magmula po Terminal 1 to Terminal 2 papunta po dito sa Philippine Village, no? Oo. Ito po kasing Terminal 3, Sir Ted, Malayo. tatawid po kasi kayo ng runway, so hindi rin po talaga Oo. siya Oo. malalagyan ng physical connection without obstructing po yung runway natin. Oo nga. So mas actually mas malapit nga sa Terminal 1, Hindi no? posible. Opo, itong Oo. Philippine Village Hotel kasi kaya nga tinayo yan dati kasi nga para convenient, no, sa Terminal 1 kasi dati isa lang yan Terminal 1 lang at saka yung domestic. Itong ginagamit ngayon bilang Terminal 4. O sige po. So Sir Attorney Chris, salamat na marami. Kami po makikibalita kung sakasakali po sa development po sa ating mga paliparan. Ang magandang balita ho yata din yung supply ng kuryente mukhang makakasiguro na po na walang mangyayaring fluctuations, ha? Tama din po yun, kasama rin po yung pag-create ng power substation sa kanila po magiging investment. Bukod pa po sa mga bagong generator sets na kanila pong in-order. Okay. Salamat na marami, Attorney Chris. Thank you po. Thank you for the opportunity. Magandang umaga po. Thank you very much. Attorney Chris Bendijo po ang spokesperson ng MIAA. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.